Hello guys, good day. Ito, vlog tayo ulit. Hanap lang tayo ng lugar na pwede tayo makapag-usap ulit. Ito lang tayo, tara. Guys, ayan, medyo nakapagpahinga tayo ulit. So today is our off again, and at the same time may meeting kanina, kaya medyo busy kanina. May meeting sa work kanina. So ngayon, we have time to kwentuhan ulit. Kumusta kayo? At the same time, hopefully magandang yung kalagayan ngayon at wala tayong masyadong inisip na problema. I know we have lots of problems, but set aside muna natin yan and just kantuhan muna tayo and let's go. Okay, dito na tayo muna, maglalakad muna tayo dito ng konti. So ano ba pa nga pwede natin pag-usapan ngayon, and at the same time ano ba mga pwede natin pag-usapan ngayon? Here's our place here. So yan, may taong dumating, so medyo nakakaya na magsalita, pero we can just continue for what we're doing naman. So ano bang topic natin ngayon? I think ang pwede natin pag-usapan ngayon, paano ba makapunta dito, or paano ba makapunta abroad, or paano ba ako nakapunta rito sa Canada. Ang daming tanong, no? Daming paano. Well, lingkit naman sa atin, sa kalaman natin na ang pag-abroad is very hard, pero kung balak nyo mag-abroad dito sa Canada, you have to make sure tama yung ina-applyan ninyo, legit, may tamang agency kayong ina-applyan. At the same time, you have to research first kung saan kayo mag-a-apply at ano yung ina-applyan ninyo. Well, sa akin kasi nung ako bago ko napunta rito, way back before 2010, 11, mga ganun. Matagal na ako nag-apply sa isang agency, pero matagal bago ko nakuha yung visa ko, kasi dahil sa nga maraming mga applications. So, ayun, and then chinaga ko lang siya kasi feeling ko that's the only way para makuha ko yung goal ko. So that was way back 2006, 2007 nag-apply na ako, pero nakuha ko yung aking visa 2012, tapos nakaalis ako 2013. So yan, medyo matagal-tagal na rin, pero
ang hirap ng mga pinagdaanan, pero tiyaga lang talaga. So paano ba ako nag-apply? Of course, syempre kailangan meron kang work experience. Depende sa application na applyan mo. Kasi ako, napunta ako rito as working visa. Malaking bagay na meron akong work experience sa fast food chain, kasi yun yung naging way ko para makarating dito. Because of that experience, malaking bagay yun na nakapunta ako rito sa Canada. So dahil doon sa agency na in-applyan ko, kailangan maganda yung working experience mo, kailangan yung position mo is nasa managerial position. So I think that's the best, that's the good thing kung bakit ako nakuha din, or nakuha ko yung application ko rito. So yun, actually yung nag-apply ako ng time na yun, hindi ko masyadong sineseryoso, pero nung time na nagseryoso na ako to follow up my application, ayun, doon na nag-work yung aking paghihintay. Kasi nga naman, that time parang may work naman ako, full-time job, so parang hindi ko masyadong iniisip. But then again, when I decided to myself na sabi ko, at the age of this, kailangan makaalis na ako. Pag hindi ako nakaalis sa ganitong age na to, hindi para sa kanya abroad. But yun nga, yung nakaraang vlog ko, sabi ko, blessing this guys, dumating siya ng age ko na yun. So sabi ko, siguro para talaga sa akin tong work na to. Kasi kung hindi naman, di ba, parang bakit binigay ni Lord, di ba? So, and that's why I'm so grateful na nakuha ko yung work na to dito sa abroad, dito sa Canada, kasi napakagandang gift yun para sa akin. Dumating yung age ko na yun na, Joseph, meron ka ng visa, ganyan. So nag-email na sila, yung agency na yun, and ayun, sobrang thankful ako dahil with that, unti-unti ko nang ma-achieve yung pangarap ko, yung dream ko na makapunta dito sa Canada. Kaya sobrang thankful ako. Okay, so ano nga ba yung mga requirements kung paano ka nakarating dito? Maraming mga requirements, pero isa sa mga pinaka-basic requirements na kailangan mong mayroon ka, pwede apply ka, is of course yung working experience mo. Malaking bagay yun, depende to sa ina-apply mong trabaho. Like ako, sa food industry ako galing, so ang in-apply kong trabaho dito sa Canada is sa food industry din. And at the same time, legit yung trabaho mo, na work experience mo. And ayun, importante din nung nasa Pilipinas ako, hiningi ng agency yung aking SSS record, lahat, certificate, lahat kinuha yun, kasi yun yung magiging proof mo na you are really employed. At the same time, hindi mo madadaya dun sa record na yun, kung ano yung mga employment na meron ka the past years na naka-record dun sa requirements mo or sa documents mo. And then when I applied on that agency, nung una ang ginawa ko, walk-in, kasi nga para mas makita ko yung office nila, kung saan ba talaga. At at the same time, lagi akong nagko-follow up. But then again, eventually bila silang nagkaroon, parang binago na ng sistema nila na apply online. So that's what I did. I sent it online, and then I just follow up every time. I just call the office. Pero dahil nga makulit ako, I always go to the office. So Ortigas yun. And yun, kaya lagi akong pupunta ron para lang i-follow up yung application ko. But then ang tagal bago ko nakuha, kasi nga hindi ako seryoso dati. Parang I'm just waiting lang, tatawagan ako, hindi. And then way back 2012, doon ako nagkaroon ng parang interest na i-follow up palagi palalo. So yun, kaya nakuha ko siya 2012, then nakaalis ako ng 2013.
Tapos at the same time nung yun nga yung meron na akong visa, ayun, naghintay pa ako kasi hindi ka basta-basta makakaalis paano may visa mo. Meron pa tinatawag na polo, so we wait for that. Lumabas yung visa ko ng October ng 2012 pero nakaalis ako 2013 ng February kasi yung polo daw na we have to wait for the result of the polo, ganyan. So ang tagal din, ilang buwan din kami naghintay. So but eventually nung nakuha na namin yung result, yung may polo na, ayun na, mabilis na kasi yung employer is really wanted us to be there na kasi kailangan na kami mag-work din kasi tagal na nga nung isa ni-release, tapos ilang buwan pa kami nagstay sa Pilipinas bago nakaalis, diba? Ayun, so I think it's a very good thing din talaga na kung mag-a-apply ka ng abroad, you have to make sure na talagang alam mo yung ina-applyan mo, willing ka sa magiging kapalaran mo sa abroad, and at the same time yung mga documents is very important. Kailangan talaga tama yung documents mo kasi pag hindi tama yung documents mo and at the same time hindi mo siya talaga kinumpleto, that's really a big factor din talaga, lalo na dito sa Canada. Napaka-importante na yung mga pinapasok mong documents is legit, hindi siya forge, hindi siya gawa-gawa lang, kasi meron silang ways of how to check the background or how to check if you are dealing with fake documents or requirements na pinapasa mo. And mahigpit sila way back before mahigpit sila, kaya hindi basta-basta nakakapasok or hindi basta-basta hindi ba nakakapunta rito kasi nga because of those requirements. So kailangan talaga legit lahat ng mga pinapasa mo, diba? And yun, so I think that's one thing kung bakit ako talagang so blessed and very grateful na nakarating dito, kasi with the help of my working experience and kaway-kaway sa mga taga Jollibee dyan, and I'm so proud to be a Jollibee employee from crew to manager. Na-achieve ko yun, kaya sobrang nakaka-proud yung mga taong naging working student, and na-achieve nila yung mga goal nila, nakapagtapos sila because of Jollibee, right? And isa ako sa mga yon. Ayun, so nung nakuha ko na yung visa, that's the time na nagbigay na ng email for medical. So yung medical, nag-start na ng medical for that, para lang I think nauna na yung medical pala before yung visa. Sorry, mali pala ako. So yun, yung medical naman, yung mismong Canada Embassy magpapadala sa'yo ng medical request para lang sabihin na you're ready for the application para ma-release na yung visa mo. And then at the same time papasa mo rin yung passport mo para matatakan na ng visa or malagyan na ng visa. Yun, so sobrang nakakatuwa kasi hindi ko in-expect na ito nang makakarating ako rito sa Canada because of my working experience, diba? Sobrang laking factor na nakapag-work ako sa Jollibee, kasi kung hindi, malamang baka ibang field of work ako, diba? Or kung makapunta, baka wala ako rito sa Canada. And I'm so grateful and blessed na nag-work ako sa Jollibee. And syempre kahit din naman Jollibee, basta ako nasa work, nasa food industry ka at legit yung work experience mo, that would be valid naman, and pwede ka pa rin mag-apply sa Canada. So iba't iba ang way para makarating sa Canada. Maraming mga ways para makarating sa Canada. Isang way, ito na nga, isang ways is working visa. So sa working visa, pwede kang makarating dito. That's one of the common thing. Meron din tayong tinatawag na student visa, and then at the same time a visitor or tourist visa. Yan, common din yung mga yan. Marami ding nakakarating because of that. Meron din about sa businesses visa, yung mga ganyan. So
yun yung mga common na visa na pwede mong applyan if you wanted to come here. Yung iba naman nakarating dito through application of refugees, mga ganyan. So yung nag-apply sila ng asylum, ganyan. So kaya sila nakakapunta rito. So I think if you're coming here in Canada, kailangan talaga anong entry ang papasokin mo. And you have to be ready kasi financially wise, gagastos ka talaga. But in my case, kasi working visa yung sa akin, may employer ako. Way back before, wala akong ginastos application sa akin. Kasi it's I think it's mandatory sa Canada government na if you are hiring a foreign workers outside the country, kailangan sagot ng employer yung lahat. Wala siyang placement fee. Ang pinaka ginastusan ko lang yata I believe is yung I think yung medical. Yun lang yung ginastusan ko kasi I think that's from your own pocket. Pero the rest hindi ko na ginastusan. Yung pamasahe, sagot niya ng employer. And of course yung accommodation kailangan importante kasi when you get the visa, I think they will also send, naraalala ko nag-send din sila ng contract noon, job contract. So sa job contract nakalagay din dapat nun yung mga rules ay yung mga policies sa contract nakalagay doon na dapat kung anong pagdating mo rito, ano yung dadatnan mo, ano yung shoulder ng mga employer, syempre yung tirahan mo kailangan okay. So yun yung kagandahan dito. So I think that's one thing kung bakit napaka-importante na when you apply abroad, you know your rights din. Kasi importante na alam mo yung nangyayari sa application mo. Pag hindi kasi, pwede kang maloko, pwede kang mawalan ng yan nga, maloko or ma-scam, diba? Kasi lalo na yung iba nowadays, napakadami mga nang-scam. Way back before, wala akong masyadong narinig about sa mga scam, pero this time napakadami ng mga nang-scam talaga. So and yung social media, yung online na ngayon, di ba, lahat internet na lahat. So sobrang what do you call that, sobrang nakakatakot na yung nangyayari na ngayon madali nang gawin through online. So yeah, you have to be careful on that kasi dapat legit talaga yung ina-apply ninyo. Isa pa, isa rin sa i-consider mo pag nag-apply ka ng abroad, like dito sa Canada, kailangan ready ka rin emotionally, physically, spiritually din, kasi hindi basta ang pag-abroad, di ba? I think I tackled that dun sa last video ko na abroad is very hard talaga. Ready, you have to be ready when you go abroad kasi mag-isa ka lang talaga and mahirap mag-isa sa abroad, di ba? So I think if you're flying abroad kahit sa among bansa yan, make sure ready ka sa aspeto ng emotional, physical at saka spiritual, kasi hindi biro ang mag-abroad nung hindi ka ready. I've been there kasi pag ikaw nag-abroad tapos hindi ka ready, good luck sa'yo, di ba? Good luck talaga sa'yo. So you have to be ready when you go abroad. Okay, so isa pa sa mga mapapayo ko kapag nag-abroad ka, search for the right agency. And at the same time, search mo rin kung halimbawa may employer, check mo rin kung yung employer is legit, check mo rin yung job na papasokan mo kung legit. Maraming naglipa ng mga online application ay yung online application na ito ganyan. So ingat sa pag-apply online kasi hindi lahat na nakikita mo sa online totoo, and be more vigilant pag nag-apply ka sa online, and make sure talaga
hindi ka naglalabas ng malaking pera. I have to be careful on that sa paglalabas ng pera kasi hindi biro ang paglabas mo ng malaking pera para lang makarating sa ibang bansa. I know some, they did that para lang makarating sa ibang bansa, pero it's very risky, diba? I know a lot of people did that. So if you're going abroad, you have to make sure talagang ready ka rin sa possible na mangyari kapag kumasas ka ng malaking pera. So it's not a joke, diba? So be careful on that. Okay, so mga nagbabalak mag-abroad, you have to make sure na yung mga nasabi ko is based on my own experience. So pwedeng iba sa inyo, iba sa iba. So but I think it would help na dapat you have to be more vigilant kapag may balak kang mag-abroad, and know to sources kung saan man nanggagaling yung application na yan. Validate kung totoo ba yan o hindi. At the same time, kung maglalabas ng pera, make sure totoo. At pag maglalabas ng sobrang malaking pera, kasi it really napaka-risky. Pag nag-a-apply ka kasi abroad, dapat wala ka talagang nalalabas na malaking pera or hindi ka naglalabas ng pera. But I hope doon sa mga gustong mag-abroad, you have to be more vigilant, and good luck sa mga nag-a-apply or mag-a-apply or yung papunta na rito. And I hope sana maging magandang journey ng application ninyo at yung pagpunta nyo rito sa ibang bansa, lalo sa Canada. Sana maging successful, at who knows, kayo naman na makatulong when somebody need helps, diba? So yeah, and I hope okay kayong lahat, and good day sa inyo lahat, and wag sana tayong magkaroon ng sakit at maging happy lang palagi. Always big dream, and who knows, one day lahat ng dream natin makakamit natin. Have a good day, and God bless. Bye.